Korean Opa ang pinakabagong tourism ambassador ng Pilipinas. Aktor at singer siya na napanood sa ilang K-drama, kabilang ang isang napanood sa GMA at nakapasyal na sa Cebu. Kilalanin sa pagtutok ni Darlene Kai. With Mr. So In-guk. Ang Korean oppa at singer na si So In-guk na napanood sa hit K-drama na Reply 1997, Doom at Your Service, Hello Monster at Master Son na napanood sa GMA Network at GTV, itinalaga ng Department of Tourism bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas. Dagdag yan sa bagong role ni In-guk bukod sa inaabangang series nila ng Blackpink member na si Jisoo. Tourism Ambassador for Korea. 감사합니다. Thank you, and it feels very nice, and it's an honor for me to be in this stage. 한 나라를 I really feel big responsibility as a representative and as a promoter for one country. 네, 감사합니다. 마할 꼭 가요. Yay! Bilang tourism ambassador, inaasahan daw si In-guk na ibahagi ang ganda ng Pilipinas sa ibang Korean sa pamamagitan ng digital content. Mr. So In-guk's artistry has cultivated a deep connection with Filipino fans and other nationalities all over the world, making him an ideal representative to share the wonders of the Philippines to the world. As our Philippine Tourism Ambassador, Mr. So In-guk will be instrumental in promoting the Philippines as a must-visit destination for Koreans. Sa ngayon, South Korea ang top market ng turismo sa Pilipinas ayon sa DOT. Noong nakaraang taon, 1.5 million na South Koreans ang bumisita sa bansa. Pagpunta sa beach, diving at golf ang ilan sa paborito nilang gawin sa Pilipinas. Ibinahagi pa ni In-guk ang kanyang mga karanasan sa pamamasyal sa Cebu kung saan din sila nag-shoot ni Jisoo. 여행으로 왔었는데 I came with my friend, and I really discovered the Filipinos are very kind and very lovable, and as well as Cebu is very beautiful. That's why I liked it. 그때 먹었던 Hindi ko makakalimutan yung time na habang kumakain ako ng lechon, may kumakanta ng mga Filipino sa paligid ko, and I was very happy that time. Nagpasample pa si So In-guk ng Filipino song na nagustuhan niya. 제가 저번에 When I went here for a fan meeting, I sang a song which is Ikaw by Yeng Constantino. So if it's okay, can I song for you? Ikaw ang nag-given us that in love. 여기까지? Pati na ang All For You na isa sa mga sumikat niyang kanta dahil sa Korean drama series na Reply 1997. 사실은 말야 넌 많이 고민했어 내게 어울리는 사람이 나인지 We look forward to the stories that you will share and the meaningful experiences that you will create through this partnership. Together, let us continue to build bridges, foster cultural understanding, and invite the world to love the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Para hindi pamugaran ng mga lamok, pinagtatanggal ang mga gulong na pabigat sa mga bubong sa isang barangay sa Quezon City. Pero may iba pa silang diskarte kontra dengue, lalo't may outbreak nito sa lungsod. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Pinagtatanggal ng mga tauhan ng Barangay Old Balaras sa Quezon City ang mga lumang gulong sa bubungan ng mga bahay. Lahat ng mga tinanggal, puno ng tubig. Nakikita natin yung inalis yung gulong, may tubig po. So after 3 days po yan, lamok na po yan na maaring carrier ng dengue virus. Karaniwang ginagamit ng mga pabigat sa bubong ang mga lumang gulong gaya na lamang ng kapilyang ito. Ang mga lumang gulong ang karaniwang pinamumugaran ng mga lamok. Kaya ang ginawa ng Barangay Old Balara, pinalitan ang mga ito ng mga hollow blocks. Ang bahay nga na ito, mahigit 30 lumang gulong ang nasa bubungan. Bakit ho tambak ng mga lumang gulong ang inyong bubong? Yun lang kasi yung tanging protection namin, para nilalagyan na lang po namin ng mga tarapal para kahit papano po hindi tumulo yung ano namin. Tapos po, pandagan sa tarapal kasi protection lang. Ang mga tinanggal na gulong, pinalitan ng hollow blocks. Wala naman problema sa amin yun. Naiintindihan po rin naman namin yun.
Welcome rin kay Ross Bigiroy ang ginawa ng barangay, lalo't maliliit pa ang dalawa niyang anak. Sa takot nga raw niya sa dengue, gumagawa siya ng paraan para maprotektahan ang mga anak. Papausok kami paghapon. Bila inaano ako ng lotion or katol. Mahigpit ding minomonitor ang mga sari-sari store na may tindang inumin. Huwag nilang hahayaan na nakatihaya yung mga bote at na hindi nakalagay sa secure na lugar. Pag umulan, malalagyan ng tubig yon. So, pwede ring magiging sanhi na pamahayan ng lamok. Puspusan din ang cleanup drive, lalo't kabilang sa 10 barangay na may pinakamataas na kaso ng dengue ang Old Balara. Sa ngayon nga raw, 45 na ang kumpirmadong kaso ng dengue sa barangay. Ayaw na nating umabot na may mamatay tayong kabarangay, saka tayo gagawa ng paraan at kikilos. Nakikipag-ugnayan daw ang barangay sa Department of Sanitation ng lungsod para sa tamang disposal sa mga lumang gulong. Ayon sa Department of Health, bahagyang bumaba ang kaso ng dengue sa buong bansa sa nakalipas na 4 na linggo. Mula 15,904 noong January 5 to 18, bumaba yan sa 15,134 mula January 19 to February 15. Ito raw ay dahil na rin sa mas aktibong paglilinis at mas mataas na kaalaman ng tao. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Naiuwi na sa bansa ang police official na sakay ng eroplanong nakapanggaan ng isang helicopter sa Amerika. Naroon siya para sa official business, kaugnay ng pagbili ng mga vest na proteksyon ng mga pulis ng Pilipinas. Ang pagpupugay sa kanya sa pagtutok ni June Veneracion. Halos isang buwan matapos siyang masawi sa salpukan ng sinasakyan niyang commercial plane at military helicopter sa Washington DC sa Amerika. Naibalik na ngayong araw sa Pilipinas ang mga labi ni Police Colonel Pergentino Malabe Jr. Ginawaran siya ng tinatawag na foyer honors sa Ninoy Aquino International Airport. Sinalubong din ng arrival honors sa Camp Crame, ang homecoming ng labi ni Malabed. Kasunod ng maiksing marcha ang nagluluksa niyang pamilya. Sa PNP mortuary mananatili ang kanyang mga labi hanggang February 24. Sa Camp Crame na rin gagawin ang necrological services. Iginawad sa kanya ang medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng katangi-tanging gawa bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at sa bayan. Mula Camp Crame ay dadalhin ang mga labi ni Malabed sa kanyang bayan sa Santa Rosa, Laguna sa February 24 para sa hiwalay na burol bago ang libing sa February 27. Makakatanggap ang kanyang pamilya ng death benefit na aabot sa 2.6 million pesos. Nasawi si Colonel Malabed habang nasa opisyal na biyahe sa Amerika para sa pre-delivery inspection ng mahigit 2,000 unit ng all-purpose vests para sa mga tauhan ng PNP. Naway magsilbing inspirasyon sa ating ang kanyang di matatawarang paglilingkod dito sa ating bayan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Si Mavi Legaspi ang magiging kapuso royal tropa ni Kuya sa inaabangang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition this March. At bukod sa career, blooming din ang love life ni Mavi na may proud na inamin. Bakit chika kay Nelson Canlas? Iba ang kislap sa mga mata ni Mavi Legaspi nang tanungin ko tungkol kay Ashley Ortega. Nitong Valentine's Day, nag-post sila ng pag-abot ni Mavi ng bouquet of roses kay Ashley. Proud din siyang sabihin, girlfriend na niya, si Ashley. Oh yes, of course naman. Yes, of course. So how is it so far? I mean, relationship-wise, I think we're just very focused sa work. I mean, I have also like, besides PBB, I also have an upcoming project. So parang, we respect each other's craft. Everything's coming up roses nga para kay Mavi. Lalo't ipinakilala na rin siya sa It's Showtime bilang isa sa mga kapuso host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Makakasama niya si Kapuso Gabby Garcia at sina kapamilya host Kim Chu, Enchong D, Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Bianca Gonzalez.
It was such a surreal feeling. Kasi, you know, I've always dreamt of it. Tsaka, syempre, there are a lot of fans of PBB, Pinoy Big Brother, no? And I was also one of them. And just to see myself being one of the hosts, it's really an honor and I'm really excited talaga. Game din si Mavi kung bigyan siya ng task ni Kuya na pumasok sa PBB house o kung maging PBB housemate ang girlfriend. Good luck na lang sa kanya. Kakayanin, syempre. Makakatulong din naman yun sa kanya if ever. And I'm sure she's gonna enjoy it. What about his mom, Carmina, o twin sister na si Cassie? Extrovert naman yung mommy ko eh. So I think it's gonna be easy for her. Kaya niya yun. Oo, si Cassie. Si Cassie, dun medyo kabado. Dun. Pero feeling ko kayang-kaya naman ni Cassie sa bahay ni Kuya. Feeling ko lang mamimiss na niya yung outside world. Ready rin kaya si Mavi kahit sino ang pumasok sa bahay ni Kuya? I'm sure she'll do well. You know, she's been in the industry for a while, so I'm sure it will be exciting din. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening! Hindi na lang panlibang dahil pwede na ring rehabilitation tool ang virtual games. Ganyan ang binuong immersive health technology para sa UP Manila para matulungan ang mga batang may cerebral palsy at people living with dementia. Tara, let's change the game! Ang mundo ng virtual reality patuloy na lumalawak outside of gaming. Dahil ang immersive experience ito ay magagamit na rin bilang rehabilitation aid sa healthcare. Silipin natin ang gamified version ng therapy sessions para sa mga batang may cerebral palsy at persons with dementia. Dito sa UP Manila, binuo ang Augmented Experience eHealth Laboratory o AXEL for short. Isang research lab na focus sa pagbuo ng iba't ibang immersive health technologies in partnership with UP Diliman at pinondohan ng DOST Philippine Council for Health Research and Development at NEDA. First up, ang Mission to Planet Axel, headed by Dr. Maria Eliza Ruiz Aguila, isang space-themed virtual game na para sa mga batang may cerebral palsy na edad 6 to 12 years old. Tatlo yung mga pinagtuunan ng laro, balanse, lakas ng binti, saka paglalakad. Yung tatlong yon, pagdating sa isang particular na level ng paggalaw, mas nagiging parang hamon ang tingin ng mga bata sa therapy. So yun yung kailangan gawing masaya. Dito makakasama nila si Captain Max sa iba't ibang misyon against alien invaders. Nang di namamalayan ang physical therapy. Dito sa game na to, ang ititrain natin yung balanse. So pwedeng pabilisin pa yung pagdating ng alien. Oh! So, umaangat pala yung difficulty nito. Ang team, bumuo rin ng virtual game para sa mga persons living with dementia. Ang Suroy-Suroy o Bisaya ng Paggagala. Headed by Dr. Vida Michelle Anlacan. Marami tayong gamot para dito, pero syempre gusto natin na bigyan pa sila ng more, no? Gusto natin bigyan sila ng ibang intervention or therapy. Dito, pwedeng mamasyal sa iba't ibang lugar tulad ng Luneta Park at makakapaglaro ng iba't ibang virtual games na nakatuon sa pagbabalik tanaw, orientation, relaxation, at therapeutic activities. Ang goal, aside from stimulation, mabawasan yung mga behavioral problems nila. Binibigyan natin sila ng pag-asa na marami pa silang pwedeng gawin. Pupulutin natin, yan, ito mga items, tapos ilalagay natin siya dun sa kung saan siya dapat dito na angkop na slot. Plano ng grupong palawakin pa ang levels ng mga laro at gumawa ng virtual games para sa iba pang mga nangangailangan ng rehabilitasyon. Para sa mga susunod na hakbang na yun, para sa proyekto, bukas kami para magkaroon ng mga katuwang pa na iba. There you have it mga kapuso, simula pa lang yan dahil napakalawak ng potensyal ng immersive games bilang rehabilitation tool. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Ang bawat ngiti ng isang tao ay may dalang kwento. Kwento ng saya at pag-asa. Ngunit para sa ilan, ang pagkawala ng ngipin ay nagiging dahilan din ng pagkawala nila ng kumpiyansa sa sarili.
Kaya ngayong Oral Health Month, 100 tao ang paggagawa ng GMA Kapuso Foundation ng libreng pustiso. Masipag naman ako, maganda. Pero bakit wala akong jowa? Ilang taon na raw looking for the right one si Victoria, pero lagi siyang sawi. Si Lizelle naman, hirap makahanap ng trabaho. At si Arnel, walang kumpiyansa sa sarili. Isa sa nakikita nilang makakatulong sa kanilang problema, ang maayos ng ngiti. Eh wala tayong pera, ang mahal ng papustiso. Pag wala kang ipin iba yung dating mo di ba? Ang tanda mo tingnan talaga, matanda ka. Tawag na nga sa akin, minsan, lola o kaya mami. Mabuti na lang daw at napabilang sila sa 100 katao na nakatanggap ng libreng pustiso sa ilalim ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang CEU School of Dentistry. Kailangan ilinisan. Nasuggest po namin na gamitin natin pinakamalambot na bristle ng toothbrush para po hindi magasgas yung inyong mga pustiso. Kasi pag nagasgas po, yun na yung simula nung papasukan siya ng dumi, papasukan siya ng mabahong amoy. Thank you po sa GMA Kapuso, sa bagong Ngiting Kapuso. Para masigurong ma-achieve na nila ang kanilang goal, tinodo na natin ang kanilang transformation sa Bambi Fuente Salon. Mga kapuso, presenting Victoria, Lizelle, and Arnel, version 2.0. Talaga? Happy ka ba? Ikaw yan. Di ba? Sa ating pong beneficiaries, naway magsilbi itong pag-asa at bagong simula ng inyong buhay. At sa mga nais na makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lumelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, may mga lugar pa ring uulanin ngayong weekend kahit walang nagbabadyang bagyo o low pressure area. Tuloy-tuloy kasi ang epekto ng shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at Mimaropa bukas. Posible ring umulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, pati sa Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Pagsapit ng linggo, bahagyang mababawasan ang malawakang ulan maliban lamang sa Visayas at Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan ngayong Sabado at Linggo. Kaya kung may lakad, magdala po ng payong at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Para naman sa mga makikisaya sa makulay na Panagbanga Festival sa Baguio City this weekend, base sa 3-day forecast ng Pag-asa, nasa pagitan ng 15 hanggang 24 degrees Celsius ang temperatura. Bukod sa jacket, magdala rin ng payong dahil magiging maulap kaya may chance rin ng ulan.